Alright, my apologies guys kung medyo choppy in the next couple of minutes or in the next hour. Kasi right now I'm using mobile hotspot. 4 hours ago, nakat yung net ko dahil merong nag-construction dito somewhere nearby. So tinamaan daw yung yung link or yung I don't know kung anong nangyayari. So wala akong internet ngayon sa bahay. Ang ginagamit ko ngayon is mobile hotspot and I'm using my laptop. So in any case na mapuputol ako or choppy yung connection ko, let me know in the chat if napuputol siya para aware ako so that I can, anong tawag dito, pwede kong ulitin yung sinabi ko in the past couple of minutes, no? So, again, apologies kung medyo mabagal later on. Sa mga kapapasok pa lang, I'm using mobile hotspot. So, all right. So, sabi nga, the show must go on. No? Parang artista lang, no? The show must go on kung ano pa man yan. So, nagawa naman natin ng paraan. And tonight, ang pag-uusapan natin, it's all about the Facebook auction, no? Paano ka chine-charge ni Meta sa iyong budget? So, let me just quickly go ahead and check this one. Sino guys yung nakakita ng ad na to? Yung dumaan sa newsfeed ninyo? Let me know in the chat. Type yes in the chat or me. Type me in the chat. Sino nakakita ng ad na to? No, dumaan ba sa newsfeed nyo to? Si Lay, si MJ, no? Yan, so baka na-curious kayo ano nga ba yung ad na to? Anong tawag dito? Let's break it down. Itong ad na nakita ninyo, no? So, again guys, welcome dito sa ating day 2 ng Facebook ad, 5-day Facebook Ads Challenge. I'd like to welcome everyone. Yung mga kapapasok pa lang. Bear with me again, yung mga kapapasok pa lang kung medyo choppy tayo in the next coming minutes or in the next 1 hour. So, ano nga ba itong Facebook auction? Or in layman's term, teka muna, are we recording? Tama ba? Nare-record ko na siya. Yeah, recording naman. Okay. Just to make sure. Alright, so, ano nga ba itong Facebook auction, no? In layman's term, it's, mas kilala natin siya sa tawag na bidding. No, binibid ni Meta yung budget mo to your target audience para ipakita yung ads mo to your target audience. Now, inside the auction, there are different layers of people na tinatamaan ng ads mo. No? And you are being charged based on the campaign objective na sineselect mo sa loob ng Facebook auction. Now, when you boost a post, automatically, ang inuutos mo kay Meta is engagement. No? But before I dive into this, isa-isahin muna natin yung from awareness, traffic, engagement, leads, up promotion, and sales. No? Let's assume that we have a 10 million na audience size na tina-target. No? Di ba, pag pumunta ka ng AdSet level, makikita mo doon estimated na audience size, let's say 10 million or 32 million, 50 million, whatever. So, yung number of audience size na yan o yung estimated audience size na yon na pinapakita ni Meta, hindi naman lahat yung bibili sa'yo eh. Di ba? Napakaswerte naman natin kung yung 10 million na audience na nakakita ng ads mo, tapos yung price ng product mo is piso, pwede automatically meron kang 10 million na revenue. Di ba? So yung 10 million na yon, hindi yon talaga bibili sa'yo lahat. No? That's why, yung estimated audience size na yon, meron siyang kanya-kanyang layer na na-identify ni Meta inside the auction. So,
ang lagi mong tatandaan na ang unang china-charge sa'yo ng Meta is CPM o yung tinatawag na cost per mille or cost per mille, however you might want to pronounce it. It's a French word na sinasabi na cost per 1,000 impressions. Sa bawat 1,000 na nakakakita ng ads mo, binabayaran mo yung kay Meta regardless kung nag-click, kung nanood ng video, kung nag-comment, kung nag-likes or nag-share. No? Kung wala siyang ginawa, basta dumaan sa newsfeed mo or sa newsfeed nila yung ads mo, automatically binayaran mo yon. Okay, babayaran mo yon pag dumaan yung ads mo sa newsfeed nila kahit na wala silang ginawa. Okay? So, kapag sinelect mo tong awareness na campaign, sinasabi, inuutusan mo si Meta, Meta, I want you to show my ads to a number of people at the lowest cost per 1,000 impressions. Ibig sabihin, you are bidding inside the auction at a lowest cost per 1,000 impressions. Sabi mo, ipakita mo tong ads ko sa pinakamaraming tao sa pinakamababang halaga ng cost per use mo sa kanya. Sa bawat sineselect mo na campaign objective, may kanya-kanyang may kanya-kanyang anong tawag dito, placement sa auction. Okay, nakikita ko unstable daw yung net ko. Again guys, heads up nyo ako para at least magawa natin ng paraan or wala akong magagawa sa paraan sa internet but kung gaano kabilis but i-heads up nyo ako kasi nakikita ko dito unstable daw yung net ko. So, nag-choppy sir pero tumutuloy naman. Medyo po pero naintindihan naman. Okay, good. Maraming salamat for giving me the heads up, no? Importante na iintindihan nyo at nagkakaroon kayo ng konteksto doon sa sinasabi ko. Next would be the traffic campaign, no? Pag sinelect mo yung traffic campaign, you are telling Facebook to find more people na posibleng mag-click doon sa link ninyo na binigay sa ads at the lowest cost per link clicks or landing page views, no? Yun yung hahanapin ni Meta na type of audience sa auction, no? Alam kasi ni Meta kung sino-sino tong mga clickers, no? Merong clickers, merong engagers. Yan po yung pag traffic yung sinelect mo, Meta will find the best people or those people who are likely to click your link. Okay? Mapapansin mo din dito, pag check mo yung cost per 1,000 impressions mo sa Ads Manager, mababa din ang cost niyan. Okay? Hindi siya, halos magkapareho sila ng cost per 1,000 impressions nung engagement at itong traffic. Okay? Kapag nag-boost post po kayo, automatically, ang ginagamit po ninyong campaign objective is engagement. Okay? Especially if you're using your personal ad account, automatically engagement po ang inyong ino-optimize. Sinasabi mo kay Meta, hanapan mo ko ng mga tao na mahilig mag-engage sa page or sa mga content online or sa social media. Sila yung mga how, interested, anong tawag dito, yung mahilig mag-like, mahilig mag-share, mahilig manood ng videos, sila po yung nandito sa engagement na type of people na ipapakita yung ads mo. Now, let's head over dito sa leads, no? These are the type of people na nag-opt-in. Okay, ang tawag ko dito is optimized CPM because you are trying to push the algorithm to find people who are likely to provide their contact info like their email address, contact number, and full name. Let's say, nagkakaroon ka ng survey form, mga tipong ganon, hahanapin ni Meta yon sa loob ng auction. Okay, that's the reason why itong leads na to is a little bit expensive in terms of CPM. Mas mahal ang CPM nito as compared doon sa tatlong nabanggit ko sa taas, yung awareness, traffic, and engagement. Mas mahal ang CPM nito. Including yung sales, no? Mas mahal din ang CPM nito kasi pinupwersa mo yung algorithm na ipakita yung ads mo to a number of people na merong historical data ng purchase inside the Facebook auction.
Alam ni Meta kasi sa bawat Facebook user kung sino-sino dito yung mga posibleng bumili ng products or ng services mo. Kaya imaginin mo kung meron kang 10 million na audience size na tina-target, hindi lahat yun bibili sa'yo. Probability naman mga 7 million itong awareness campaign, nasa around 2 million itong traffic and engagement. Tapos about, let's say 7, 8, 9, eto nasa 700,000 itong, sa leads 'no, and then nasa 300,000 naman itong nasa sales. So ibig sabihin nacha-chop off siya nale-layer siya or nase-segment siya ni Meta based dun sa tina-target mo na audience, okey? So moving forward, tingnan natin 'tong, illustration po na ito. Okay, ibaba muna natin itong A and B. So, imaginein po ninyo guys, if you are advertiser A, okay? Ikaw si advertiser A and then, yung competitor mo is si advertiser B and advertiser C, okay? Ngayon, dahil advertiser A, let's assume na nag-start ka pa lang mag-ads, yung budget mo is around 100, 250. So nagte-test ka pa lang ng budget or ng audience mo. Mababa pa lang yung budget na ginagamit mo. Technically, ang tina-target mo doon is yung tier 1 audience. Okay, yun yung tinatawag na low hanging fruit na kayang abutin ng algorithm ni Meta na ipakita yung ads mo at a lower cost per result. Okay? Mapapansin nyo dito na um, yung tier 1 audience, itong mga dollar sign, hindi siya ganoon karami. No? Hindi siya ganoon kadami yung number of audience na tatamaan ng budget mo. Okay? And si advertiser B din, kunyari, mababa lang din yung budget na ini-spend niya, so halos magkatapat lang kayo. Ang gustong kasi mangyari ni Meta, magkaroon ka ng at least um, small wins, kumbaga. When I say small wins, manalo ka inside the auction. Ibig sabihin, may bumili sa'yo, may at least merong nag-inquire sa'yo ng message, may nag-message dun sa page mo. Kasi ang gusto ni Meta, magkaroon ka ng resulta. Okay? But technically, hindi naman lahat kasi ng advertiser pagbibigyan niya sa loob ng auction. So halimbawa, di nagkaroon ka na ng initial na resulta, yung number of audiences na tinatamaan ng budget mo, mauubos at mauubos yan. Okay? Masasaturate mo yung tier 1 audience na yun based doon sa budget mo na 100, 200 pesos. Sooner or later, magkakaroon niya ng tinatawag na learning limited. Okay? Ibig sabihin, sinasabi ni Meta, um, let's say ito si Ariel, no? Sabi ni Meta, Ariel, hanggang dito na lang yung budget, hanggang dito na lang yung kaya kong abutin based dun sa budget na binigay mo. Kasi 'di ba yung low hanging fruit ganito kasi yan eh, ganito itsura nito. 'Di ba pag imaginein mo meron kang apple tree. Meron kang apple tree. Ang itsura ng low hanging fruit is parang ganito. Oops, ayan na. Problema na yung aking ano. Sana wag mamatay. Diyos ko po. Wag mamatay ang aking laptop. Okay, okay siya. Teka lang. Ayan. So, ayan. Medyo challenging yung aking live ngayon. So, di ba pagka merong apple tree, merong low hanging fruit, ibig sabihin yung nasa laylayan nito, um, kayang abutin, kaya mong pitasin kasi nasa laylayan siya, no? Ibig sabihin inside the Facebook auction, mura 'to. Mura yung presyo um, ng mga apple na 'yan na kaya mong pitasin. Gano'n din po sa loob ng auction, okay? By the time na naubos mo na yung apple dun sa laylayan or yung tao, yung target audience mo dun sa laylayan nung apple tree, makikita mo doon learning limited. Sinasabi ni Meta, wala na akong audience na kayang ibigay sa'yo na magko-convert kasi
na-saturate ko na siya. Kaya learning limited na yung aking anong tawag dito, yung algorithm ni Meta. Ang gusto kasing mangyari ni Meta, magkaroon siya ng at least 50 conversions in 1 week so that the algorithm may find the best audience possible doon sa tinetest mo na campaign, no? And ang gusto niya mangyari is magkaroon ka ng mas malaking budget para mas mabilis mag-learn yung algorithm ni Meta. Ngayon, imaginein mo kasi dahil kapag nag-increase ka ng budget, let's say for example, from 100 or 200 pesos, i-increase mo yung budget mo to let's say 500 pesos. Yung dating 10 pesos na budget or 10 pesos na cost per message mo, dating nakukuha, posible kasing tumaas yan. Okay? Makikita mo, dahil si advertiser B, sabi niya, mag-i-increase din ako ng budget. So, pansinin mo na ngayon, naglalaban na kayo ni advertiser B sa tier 5 audience. 'Di ba? Ang mangyayari po niyan, oo nga, madami yung number of audience na tatamaan ng budget mo. Kasi nag-increase ka ng budget eh. Di ibig sabihin, mas malaki yung reach and impressions na ma-generate ng bago mong budget. Kasi from 200, nag-increase ka ng 500 or 1,000, ngayon, automatically, tataas din ang cost per message mo or cost per purchase mo. From 10 pesos, magiging at least 35 pesos yan moving forward. And let's say, nagsabi ka na, okay, gusto ko sa 5,000 pesos per day na ako. Ayan, so tatlo-tatlo na kayo, tatlong advertiser na kayo naglalaban-laban dyan. Madami ngang audience yung tinatamaan ng budget mo, pero madami din kayo naglalaban-laban sa audience na yon. Kung dati nasa 35 pesos, ngayon most likely 45 pesos na yung binabayaran mo na cost per message kasi ang tinatarget mo na ngayon is tier 7, tier 8 na type of audience. So bakit ganun? Bakit tumataas yung cost per purchase or cost per result? Anong nangyayari sa loob ng auction? No? Ganito po kasi yan, pinifavor ni Meta yung ads na relevant doon sa target audience na tinatamaan. Okay? Ibig sabihin po, regardless kung ang laki ng budget na binibigay mo sa algorithm,
All right. So you guys can hear me loud and clear naman, no? Check before we proceed. All right. So ayan. So the show must go on, sabi nga. And let's proceed with our lesson. So ayan. So medyo nawindang ang ating session. So I'm gonna share my screen back again. And saan tayo? So yun no, nandito tayo sa auction, no? Again, it's all about distributing your budget to your target audience. And mamimili na ngayon si Meta. Ito, nag-running low na naman yung PC ko. Hopefully, shut down. Check lang. Sharing muna natin. Teka lang. Baka ma-disconnect na naman tayo eh. 6%. Wait lang ah. Okay. There you go. Okay, so hopefully hindi tayo maputol ulit. I'm going to share my whiteboard. No? New whiteboard. Let me know guys if you can see my whiteboard. Ayan. Type yes in the chat kung nakikita na. Yes, alright. So wag muna kayo magdo-drawing guys ha. Ako muna magdo-drawing dito sa whiteboard. Just gonna turn this off. Ayan, ako muna magdo-drawing. Okay, remove ko muna to. Ayan. So, bali guys, ganito kasi yung kung paano kayo chine-charge ni Meta. Ang mangyayari po dyan is, kunyari ito si Sir Ariel, di ba? Okay, yan yung, ayusin naman natin yung, bilugin naman natin. Teka lang, pagpasensyahan mo na yung aking drawing, Sir Ariel. No? Kunyari ikaw yan, Sir Ariel. Ngayon, ang mangyayari po dyan is, kung halimbawang merong advertiser A, halimbawa, ang advertiser A is kunyari si Miss Sophia. No? Advertiser A si Miss Sophia, and advertiser B would be si Sir Mike, no? Mike, yan. Ngayon, si Sir Ariel, mahilig siya sa, let's say, mahilig siya mag-travel. Mahilig siya mag-travel and itong si Miss Sophia happens to have a travel agency, no? And si Sir Mike din naman is travel agency din yung kanyang business. And gusto nilang targetin si Sir Ariel na mahilig mag-travel. So nag-run ngayon si Miss Sophia ng ads. Sabi niya kay Meta, Meta, targetin mo yung mga katulad ni Sir Ariel na mahilig mag-travel. Sabi naman ni Sir Mike, ako din Meta, targetin mo din yung mga katulad ni Sir Ariel na mahilig mag-travel. Yan. Ang mangyayari po nun, halimbawa, Miss Sophia decided to spend 500 pesos per day, no, ad spend. And sabi naman ni Sir Mike, sabi niya, Meta, willing din ako mag-spend ng 500 pesos per day na daily budget. Now, ang mangyayari po nun, halimbawa, let's assume na 12 midnight pareho, nag-launch yung ads ni Miss Sophia at ni Sir Mike. And then, midday, di ba, madidistribute yung ads mo eh. Madidistribute yung ads ni Miss Sophia and then Sir Mike sa target audience nila, which is yun nga, mga katulad ni Sir Ariel. Ngayon, isi-charge kayo ni Meta ng cost per 1,000 impressions. Let's say, for example, na-charge ni Meta ng 250 pesos si Miss Sophia, no? Para ipakita yung ads niya sa 1,000 katao. Ngayon naman,
Si Sir Ariel naman, ganun din yung pricing ni Meta, nasa 250 pesos per 1,000 impressions. However, throughout the day, napansin ngayon ni Meta na mas nagko-convert or mas nag-i-engage yung tao sa ads ni Sir Mike, no? Ang mangyayari po nun, ire-reward po ni Meta yung ads ni Sir Mike. Kung dati, ang tawag dito, kung charge si Sir Mike ng 250 pesos, magiging 200 na lang po yung per 1,000 impressions niya. Bababa po yan, magiging 150 pesos and 100, etc. In reverse naman, ipe-penalize naman ni Meta yung ads ni Miss Sophia. Ang mangyayari po noon, kung dati 250 pesos yung binabayaran ni Miss Sophia na cost per 1,000 impressions, magiging 300 pesos po yan, magiging 350, and so on and so forth. Kapag nangyari po yon na di ba pinipenalize ka ni Meta kasi nga yung ads mo hindi nagko-convert or hindi nagkakaroon ng magandang traction. Pinipenalize ka ni Meta, dito naman sa other side, nire-reward ka naman ni Meta. Okay? Si Sir Mike, yung ads po niya is nire-reward ni Meta. Binibigyan siya ni Meta ng mas mababang cost and mas pinapakita po ni Meta yung kanyang ads sa target audience, which is katulad ni Sir Ariel. So mangyayari po nun, bumababa yung number of impressions ni Miss Sophia and tumataas yung yung cost per result. Yung cost per message mo, kung dati nagbabayad ka ng 10 pesos, magiging 30 pesos, magiging 50 pesos. Ibig sabihin nga, pinipenalize ka ni Meta. On the other side naman, nire-reward naman ni Meta yung ads ni Sir Mike. Okay, ibig sabihin, tumataas yung number of impressions at bumababa yung cost per 1,000 impressions. Ano pong mangyayari kapag nire-reward yung ads mo? Mas pinupush po ni Meta check. Sorry guys. That's a mishap talaga. You guys can hear me. Nag-mobile na lang ako. Nag-mobile na lang ako kasi namamatay yung laptop. Alright. You guys can hear me? Type in the chat. Yes, okay. So, I'm gonna record this one again. Ito, nagre-record naman siya. So, okay, nag-mobile na lang ako. And just to give you the context, nung sinasabi ko is it's more of like yung ads po ninyo, di ba napansin nyo, nung makita nyo yung ads ko, di ba? Nung nakita nyo yung ads ko, meron ding mga ads na lumabas sa inyo na competitors ko na nag-o-offer ng Facebook ads. Di ba? Sino nakapansin ninyo yung guys? Let me know in the chat. Sino? Type me in the chat. No? Si Ferndel, si Mikey, si Arlene. Yan, si Ariel, si MJ. Di ba? So imagine niyo guys, kung kayo ay nagra-run ng ads, no? Nagra-run kayo ng ads and then imagine niyo
yung target audience ninyo, tinatamaan din ng ads ng competitors po ninyo. Okay? So hindi lang ikaw yung nagbibid sa algorithm ni Meta. Marami kayong competitor nagko-compete doon sa same audience. And ngayon, mamimili na ngayon si Meta kung kaninong ad ang mas ipapakita. Okay? Hindi po, walang pakialam si Meta kung gaano kalaki yung budget mo, no? Kung gaano kaganda yung targeting mo. Ibig sabihin, sinelect mo na talaga yung mga tingin mo na mahilig mag-travel, 'di ba? Meron doon sa ads manager na interest and demographics targeting. 'Di ba? Nakikita mo doon sa sa ads manager. So kahit anong i-tweak mo doon, kahit anong i-select mo doon na interest or demographics targeting, bottom line, pinifavor ni Meta kung sinong ad ang mas ang engaging, converting, at mas maraming nag-comment, likes, and shares. Kasi ayaw ni Meta na umalis yung user doon sa platform. Kasi di ba, isipin mo, kung wala nang Facebook users, lumipat na sila ng TikTok or nanood na lang sila ng YouTube, kanino mo ipapakita yung ads mo? Di ba? Wala na. So mas gusto ni Meta na mag-stay yung user sa platform nila. And kung yung mga ads na hindi naman relevant doon sa target audience na tinatamaan mo, ang mangyayari po noon, lilipat yung mga users sa ibang platform. And ayaw ni Meta ng ganun. Kasi nabubuhay sila dahil may users na tumatangkilik ng platform ni Meta. Nagets yung konsepto ng how Meta is charging your budget. Diba? Sinong nalilito or sino dito ang may confusion pa rin? Kasi may nagtanong sa akin nung last time, sabi niya, bakit gano'n unfair yung unfair naman si Meta, bakit gano'n yun yung ginagawa niya, mas pinifavor niya yung yung advertiser na maganda yung ads, no? Actually hindi siya unfair, no? Kasi imaginein mo, you are someone na wala namang ganong kalaking budget, pero you can still compete with your competitors because Meta have leveled the playing field to all advertisers, no? Kumbaga, ni-level niya yon, ni-level niya regardless kung malaki man yung budget mo or maliit yung budget mo, kung relevant yung ads na pinapakita mo doon sa target audience mo, Meta will favor your ad and show it to more people. Diba? Ganun po nag-work ang algorithm ni Meta. So do not confuse yung interest and demographics targeting. Kasi ang daming advertiser ngayon. Ano ba yung the best na targeting? Ano ba yung isa-select ko dito sa ads manager? Guys, ganito na lang kasimple ang Meta ngayon. Craft the best offer possible para sa target audience mo, and then make the best creatives na will catch their attention so that they will engage with your content. Now, I'll be answering questions here. Okay. May question lang po. Mas goods po ba, mas maraming competitors since nagkakahigitan po paangat ang iba kaysa sa kakaunti pero stable and bihira ang peak? Sundan ko lang yung tanong mo, Miss Sophia. Mas goods po ba, mas maraming competitors since nagkakahigitan po paangat ang iba kaysa sa kakaunti pero stable ang bihira? Okay. Ganito po kasi yan, Miss Sophia. Pag maraming competitors ka na nagbibid doon sa same target audience, halimbawa, frequent travelers, yung sinelect mo na interest targeting, no? Frequent travelers. Imaginein mo kung gaano kadaming advertisers ang nagbibid sa same
interest na yon or behavior. Diba? Pag marami kayong nagko-compete dun sa same behavior na yon, mataas ang competition, definitely mataas ang cost per 1,000 impressions. Okay? Pag mataas ang cost per 1,000 impressions, anong gagawin mo? Kailangan mong mahigitan yung competitor mo in terms of your content. Okay? Sa ad level ka ngayon maglalaro. Okay? Yun yung gagawan mo ng paraan na ikaw yung mapansin sa social media at hindi yung competitors mo. Okay? So, you have to understand na the more competition, natnilaw ko dito, the more competition sa loob ng algorithm ng Meta, the more na mas mataas ang cost. Diba? The more na mas mataas ang cost ng per 1,000 impressions. And okay, naririnig niyo pa po ba ako, guys? Let me know. Yes, naririnig pa. So, pagkaunti ang nagbi-beat doon sa interest or behavior targeting na yon, then in favor yun sa'yo. Halimbawa, lima lang kayo nagbi-beat doon sa targeting na yon, o di mas mura yung cost per 1,000 impressions na yun kasi hindi ganun karami yung nag-aagaw-agaw doon sa audience. So may possibility yon na yung cost per 1,000 impressions, bababa siya. Again, bottom line pa rin doon, regardless kung mababa yung cost per 1,000 impressions, kung hindi naman relevant yung ads mo, hindi engaging yung ads mo, hindi converting yung ads mo, matatalo ka pa rin sa auction. Ganun po siya nag-work. Okay, hopefully I was able to answer your question, Ms. Sophia. And si Ferndel, Coach, may specific strategy para maging favorable ang ad mo kay Meta? There's no one size fits all, Sir Ferndel. No? Wala siyang one size fits all. But I can recommend some of my strategy na ginagawa. We will be setting up a campaign tomorrow from scratch. And all you need to do is to understand the hook, no? Napapansin nyo yun, pag manonood kayo ng mga talagang mga magagaling maggumawa ng content, sasabihin dun sa video, panoorin mo itong video na to hanggang sa dulo para because I will reveal to you the 3 secrets of blank, blank, blank. So, kumbaga yung retention nung nanonood ng video is pinapahaba nila para matrace ni Meta, okay, itong video na to, people are actually watching it. No? Meron kasing ano yan merong effect yan. Halimbawa, meron kang 45 seconds video and then in the next 3 seconds, hindi mo na-catch, o 3 to 5 seconds, hindi mo na-catch yung attention ng target audience mo. Anong gagawin yan? Mag-i-scroll yan. Diba? Pag nag-scroll yan, hindi, diba, 45 seconds yung video mo. In the next 3 to 5 seconds, hindi tinapos yung video mo kasi 45 seconds yung video mo, diba? 3 to 5 seconds lang, nag-scroll up na siya. Alam ni Meta yon. Merong data si Meta doon na itong video na to, hindi tinatapos panoorin. So pinakita ko to sa 1,000 katao and 700 or let's say 800 na katao hindi pinapanood ng buo yung video. Only 200 of them have completed watching this video. So merong effect sa'yo yon. Tataas ang cost mo doon pagka ganon. So kailangan yung specific strategy na sinasabi natin is magkaroon ka ng good hook and you state a problem dun sa video mo, you state the solution to their problem,
And lastly, yung call to action na tinatawag na let's say book a call or send us a message to learn more, something like that. Okay? So, yun po yung may papayo ko sa inyo, Sir Ferndel. Lay, yung doon po sa first part, naman, may low hanging fruit yung tier 1, medyo confused lang. Okay. So, ganito, di ba, Lay, um, paano ko ba siya explain ng ano? So, nakatayo ka sa isang puno ng apple, no? And yung kayang abutin ng kamay mo, ang presyo nun is, let's say for example, 5 pesos. O kunyari, ganito na lang, kumbaga, ako yung may-ari ng apple tree. Okay, Lay? Ako yung may-ari ng apple tree. And sabi ko sa'yo, Lay, itong apple tree na to, may kanya-kanyang presyo to. Okay? Yung kayang abutin ng kamay mo, 5 pesos ang presyo niyan. Sige, kuha ka lang dyan. Okay? Pero yung mga nasa bandang gitna, ang presyo niyan is 20 pesos na. Kailangan mo na siyang akyatin para mapitas mo yung mga nasa gitna. Okay? Doon kasi sa low hanging fruit, ibig sabihin, hindi sila ganun karami, yung kayang pitasin mo lang ng kamay mo. Eh kung halimbawa, nasa 411 ka lang, yung kayang pitasin lang ng kamay mo. Iniano ko lang to, dinidescribe ko lang sa inyo yung loob ng algorithm kung paano, ng auction kung paano. And sabi ko nga doon, yung kayang pitasin ng kamay mo, 5 pesos ang presyo niyan. Yung 5 pesos na yun, nire-represent ko yun doon sa target audience mo. Ibig sabihin, yung mga nasa laylayan na yun, mga audience mo yun, yung mga Apple na yun, yung mga audience mo. Tapos, kung gusto mo ng mas maraming Apple, kaya gusto mo ng mas maraming audience, nasa bandang gitna siya. Pero ang presyo niyan is 20 pesos na. Okay, kailangan akitin mo sila doon sa apple tree na ako yung nagmamay-ari, pitasin mo sila doon, marami-rami na sila dyan sa bandang gitna. Kaya lang ang presyo niya, 20 pesos na. Ngayon, kung gusto mo pa rin talaga ng mas maraming apple na doon sa bandang taas, kaya lang ang presyo niya ay 50 pesos na. Okay? Kailangan mo nang pumunta doon sa pinakataas and yun, ang dami kang mapipitas na apple doon. Again, yung apple represents your target audience. So may presyo po siya, bawat layer, bawat tier, may presyo po siya. And yung presyo na yon, kaya mapapansin mo, pag nag-run ka ng Facebook ads, yung first tier, yung mababang budget mo, mura lang din ang cost per message nun or cost per purchase. The moment na nag-scale ka ng budget mo, tataas na yung cost mo. Okay? Hopefully, na-explain ko sa iyo yun, Ms. Lay, in layman's term or sa mas madaling intindihin na paraan. Kasi kung iti-technical ko siya, yung explanation, baka hindi natin mag-class. So, in-explain ko lang siya in layman's term. Ronaldo, what are the factors that creates more engagement? Okay. Number 1, si Ronaldo, yun nga, sabi ko, panoorin mo itong video hanggang sa dulo kasi may i-reveal ako sa yung secrets on how you can be able to grow your business exponentially. That's number 1. Number 2, makikita mo din na let's say, comment BM down below. Diba? Mapapansin mo yan, meron ka makikita mga post na if you want to learn more, comment, kunyari BM, or comment business down below. That generates engagement. Okay? That's one way of generating engagement dun sa followers mo. So, the moment na inutusan mo yung followers mo na mag-comment, mag-like, mag-share, that creates engagement. Okay? Including yung likes, shares, comments, and video views. Part yun ng engagement. Including yung clicks. Part ng engagement yun. Okay? Hopefully, I was able to answer your question, Sir Ronaldo. Ms. Arlene, copy coach, clarity of messaging and more creative posts. Yes. So it's all about becoming relevant to your target audience. No? Ganito lang kasi yun eh. Ayaw kasi ng audience natin na binibentahan natin sila.
Okay? Ah, anong tawag dito? We humans are designed to um, to respond to something relevant doon sa current na problem na meron tayo. Okay, kaya pansinin niyo, although pansinin niyo, I'm selling my courses, pero at the same time, I am not just selling my courses. I'm providing value. Papansinin niyo doon mismo sa ads ko, tinuturo ko na doon mismo eh, 'di ba? Ano yung mga ah, anong tawag dito, mga gusto niyong malaman about Facebook ads. Yung ads ko mismo, tinuturo ko na sila mismo doon. Kaya nga minsan may nakausap ako, yung ads mo ano eh, yung kumbaga ayun na yun eh, direkta mo na siyang tinuturo kasi that's the only way I can be able to get your attention, 'di ba? Meron nga maraming framework, may AIDA model, may PAS, may alam mo 'yun, maraming ay na-disconnect daw yata ako. Guys, you guys can still hear me? Type yes in the chat. Yes, yes, okay. So, I'm not sure bakit na-disconnect daw ako. Okay. Ah, ayan naka-mobile na lang kasi ako eh para teka lang. Ayan. So, okay, sino pa yung ano dito? Choppy. Choppy pa rin ba guys? Check. Check. Okay naman daw. Okay. No, okay. Uh, Factors that contributes more engagement aside from creatives. Sir Ronaldo, ganito yan eh. Kapag may email marketing ka, uh, that would also help uh, or nakakapag-contribute ito ng engagement. Kasi for example, nag-create ka ng email marketing, nag-create ka ng email, nag-send ka ng email, tapos dinrive mo sila pabalik doon sa page mo. Sabihin mo, check out this post. Nag-post ako about something like this, something about, let's say, yung recent na ano ngayon, 12% VAT sa Facebook ads. So, basahin mo tong post na to sa Facebook page ko. Then, i-drive mo yung traffic pabalik doon sa page na post mo. That also contributes to engagement. Okay? Aside from creatives na ano mo na ginawa mo. Ano po mas maganda coach, add to message or add to website? You can test both, Sir Perdel. No, there's no anong tawag dito, walang maganda between add to message or add to website. Okay? You can test both campaign objectives. Okay? So, hindi kita nililimit na mag-website ka lang or mag-messaging ka lang. You can test both. Okay? Question lang po, pag nagbo-boost po kasi ako, mas mataas po yung CPM ko kapag mas makulay yung ads ko. Compare pag simple, may effect po ba yung design and color sa CPM? Yes. Okay, may effect po yun. Pansinin nyo, good question to ni Lay, no? May effect yung perceive or yung perception ng isang tao on how you design your creatives. Pansinin nyo, yung Apple, yung any products na kumbaga may high perceived value. Louis Vuitton, anong tawag dito, Prada, Rolex.
pansinin niyo yung kanilang color grading or yung Apple, mga ganyan. Yung color grading nila, hindi siya masyadong makulay. Okay, ang color grading nila is either black, white, or gray, or very subtle, parang subtle orange, gano'n. Para yung perceived value mataas, or yung ano niya, yung brand mo will be perceived as, anong tawag dito, on top ka on other products. Pero kung makulay, tingnan mo yung mga yung mga Jollibee, McDonald's, Mang Inasal, yan, matatingkad yung mga kulay niya kasi pangmasa. Okay, pula, green, 'di ba? So pangmasa po kasi 'yun. So may effect po 'yun. Kung nagbo-boost ka ng mataas yung CPM mo, kapag mas makulay yung ads mo, you have to play around with it. Kung alin yung mas nagbibigay ng mas magandang result, yung makulay or yung hindi. And then kung ano yung ano yung mas nagbibigay ng result sa'yo, yun yung ituloy mo. Okay, late? So, ganun po siya. Ilang minutes po ba, si Tantan, ilang minutes po ba best sa ads? Magkakaiba po ba ng charges kapag mas mahaba ang video? Mas okay ba kung maikli or mas mahaba yung video? Okay. Good question. Regardless po, Sir Tantan, kung mahaba or maikli yung video, i-charge ka pa rin based doon sa ino-optimize mong campaign objective. Halimbawa, nag-optimize ka ng messaging campaign or engagement. Kung ilan yung nag-message doon sa page mo, you are being charged based doon sa number of messages na pumasok sa page mo, regardless kung gaano kahaba yung videos na pinakita mo. Kung 15 second man yan, kung 30 second man yan, kung 45 second man yan, or 1 minute, or 2 minutes, whatever. Sina-charge ka unang-una, cost per mille or cost per 1,000 impressions. After nun, ika-calculate na ni Meta kung magkano yung cost per message sa campaigns mo. Regardless kung gaano kahaba yung videos mo. Okay? Ilang minutes po ba yung best sa ads? Huwag kang bababa ng 15 seconds. 15 seconds pataas. 15 seconds, 30 seconds, 45 seconds, 1 minute. Yun, shoot na yan. Okay? Basta huwag kang bababa ng 15 seconds para pasok siya sa video through plays. Advisable po ba na angat ng budget agad bago mag-learning limited since nasa mataas na tier yung mas maraming buyer, or antayin ko mag-learning limited bago magtaas? Ang tawag dito, si Ariel, wag mong tataasan bigla-bigla yung sa testing campaign mo. Masisira yung yung ability ni Meta to find the best audience possible kasi biglang mararapture yung kanyang learning. May ginawa akong framework, is-send ko sa inyo tomorrow. Okay, yung tinatawag ko na 100 pesos Facebook ad strategy framework, na kahit 100 pesos lang yung budget mo, pwede ka pa rin makipag-compete. Okay? I-send ko yung tomorrow, hopefully okay na yung net ko bukas. At yung PC ko na yung magagamit ko kasi right now, nagkakaproblema tayo. Okay? Ronaldo, how will you know the price per tier? Malalaman mo yan, Sir Ronaldo, kasi doon sa column ng ads manager mo, meron dong reporting column ng CPM. Papakita ko sa inyo by Thursday. No? I-demo ko sa inyo kung saan nyo makikita yung reporting column. Okay, nandoon yung price per nandoon yung CPM kung magkano yung charge tayo ni Meta. Okay, yung price per tier kasi na sinasabi, illustrations ko lang din yon, no? Hindi do not take it literally na 10 pesos
20 pesos, 30 pesos. Illustrations ko yon para ma-visualize ninyo kung paano yung charging. Okay? So, makikita mo lang doon specific cost per 1,000 impressions doon sa reporting column. Okay? We will talk about that. We will discuss more of that on day 4. More on makarelate yung audience sa content. Exactly. Mikey. Naisip ko lang, Coach, pwede ba i-add sa existing na post na maraming organic engagement para maganda agad yung data na add sa susundan na meta? Yes. Yun lang madalas kong ginagawa, are free. Ipopost ko muna sa page ko, tapos tsaka ko siya gagawing ads. Pwede yan. Although, ang tawag doon, regular post used as an ad. Tapos meron naman tinatawag na dark post. Ibig sabihin nun, in-upload mo siya sa ads manager, dark post ang tawag doon. Ibig sabihin, hindi mo siya makikita sa page. Pag binisita mo yung page nung advertiser na yon, pag naka-dark post yon, wala doon yon. Okay? So, tawag dito, yun. Regular post ang tawag doon, used as an ad. Mas okay po ba sama-sama ang isang ads? Sa isang ads yung services ko o mas okay hiwa-hiwalay? Both po kasi ang events ko po. Ad set po ba, Tantan? Mas okay po ba sama-sama sa isang ad set? Pwede naman if you're scaling. No? Kung marami kang ads, ba 5 or 10 yung ads mo, tapos may isa kang ad set, pwede naman sama-sama sila doon. Make sure lang na malaki na yung budget mo. Pero pag nagte-testing ka lang, pag nasa testing ka pa lang, kung 100 pesos yun, at least 100 pesos, one ad. Okay? Yun yung equivalent. I was not able to attend yesterday's session. Where can I watch the recorded session? Sir Ronaldo, nag-send po kami ng message, ng email. Kung wala po sa primary inbox po ninyo, na baka nandoon po sa spam folder. Okay, magsisend po ulit kami ng email tonight. Nandoon po yung instructions on how you can be able to access your dashboard. Advisable po ba na every month nagpapalit ng ads or itutuloy ko na lang yung last month na mas madaming nag-inquire? Ituloy mo yung last month na mas madaming nag-inquire and keep on testing new ad creatives every week. Okay, Lay? Keep on testing new creatives every week and keep optimizing those ads na nagkakaroon ng maraming inquiries. And you have to understand how much are you willing to pay for every leads na pumapasok. Pag-uusapan natin yon on day 5 using the Facebook Ads Calculator. Okay? So, wag niyong papatayin dahil just because sinabi ni Meta na creative fatigue or ad fatigue, etc. Huwag niyong papatayin yun. For as long as na nagkakaroon siya ng result. And kung pasok yung cost per message ninyo doon sa na-set nyo na ideal cost per message. Okay? Any questions? Any clarification? Sana? So 100 pesos framework, gaano katagal lumabas sa learning? Okay, matagal yon kasi 100 pesos lang yung yung budget mo. So it may take some time, sometimes mga 2 to 3 weeks or more than a month bago siya lumabas sa learning phase. Or in some cases, more than pa. Okay? Kaya lang, may ginawa akong framework doon na huwag ka na mag-aantay ng 1 buwan or 2 buwan. No, pwede mo na siyang i-validate. Pwede mo na siyang ilabas doon sa testing environment mo. Kasi meron kang test campaign, di ba? Ilalabas mo yun into a new campaign. Okay, with a much larger budget. Sir Ferndel. Now, i-remind mo ko tomorrow to send you the framework. Okay? So, yung 100 pesos kasi sobrang liit lang nun. And it may take some time bago siya mag-exit sa learning phase. Pero merong solution doon
kahit na 100 pesos yun, pwede mo siyang ilabas into a new campaign. What is the significance of reach in your ads campaign? What do you mean, Sir Ronaldo? So what is the significance of your reach in your ads campaign? Hindi ko get. Dapat ko po bang i-click yung special ad category kasi po nagbebenta po ako ng kotse, may kinalaman sa loan yung product na makapit. Wag po. Wag, kung hindi naman nire-reject ni Meta yung ads mo, wag mo siyang ipasok sa special ad category. Kung hindi ka naman tawag dito, hindi ka naman financial company, so wag mong ipasok sa special category. Unless otherwise, na nire-reject ni Meta yung ads mo, yun, wala kang choice kundi ipasok sa special category. Mikey, coach, when it comes to payments ads, when you have a client, paano pa ang ginagawa ninyo? Do you use your own payment din babayaran sa iyo ng client or after maglalagay po ng budget ads? Mali po yun, Sir Mikey. Ang gagawin niyo po is ganito. You create business portfolio for your clients. No, gawan mo siya ng business portfolio just the way I did nung day one. Kung ano yung ginawa ko nung day one, di ba ginawan ko ng business portfolio si, ano pangalan nito? Nakalimutan yung pangalan. Hernard ba yan? Andito pa si, Herds, yun, si Herds. So, di ba ginawa ko siya ng business portfolio? Ganon din ang gawin mo sa client mo. Tapos, ipaconnect mo yung kanilang credit card doon sa ad account nila. And then, ang mangyayari noon, i-access mo lang. Maghingi ka lang ng access, mag-join ka lang doon sa kanyang business portfolio. Okay? So, I hope I was able to answer your question. Si Mikey. Okay, wag mong gagamitin yung business portfolio mo kasi kawawa naman si client. Yung data, they should own the data, hindi sa'yo. Okay? Minsan kasi may post ako na umabot ng reach ng 500 to 1,000 sometimes, although no engagement. Okay. Ganito po kasi yan, Sir Ronaldo, no? Yung reach and yung impressions, it's the same people. Okay? Pag-aaralan natin yun on day 4. Ngayon, kung walang engagement yung ad mo, ibig sabihin po nun, hindi engaging. Hindi engaging yung ad mo. Kaya walang engagement. Walang comments, like, and shares. Okay, you have to tweak your ad so that people will engage with your ads, with your content. So, kung naka 500 to 1,000 impressions ka na, tapos wala man lang nag-comment, wala man lang nag-like, wala man lang nag-share, there's something wrong with your ad. Okay? Kailangan mo siyang i-tweak so that people will engage. Okay? All right. So hopefully I was able to give you guys an overview on how the Facebook auction works. And then I'll be sending you guys the recording via email, or how you can access the recording via email. Usually pinapasok ko yun sa dashboard. No? Kung wala kayo ng day 1, nandoon po yung instruction sa email on how you can be able to access your dashboard. All right, I'll see you guys tomorrow, and just wait for at least 30 to 45 minutes, siguro mga 30 minutes para ma-render yung recording natin tonight. Okay? I'll see you guys tomorrow, same time. Thank you, guys.